galamay daw ng ruta for sale, umaabot at may kumpas pa. Galing ng Malacanang. My goodness, totoo kaya itong chismis na to? Lakas umang chismis ha. Manibela, si Manibela nagsabi niyan eh. Pag-usapan natin yan mga kutsero. Ito yung balita kanina ng Remate ang nagbalita nito. Ito sabi, ruta for sale, may kumpas sa DOTR at Malacanang. Tigas ng mukha. Ito sabi, itong sinabi, Manila, Philippines, isiniwalat ng isang dating executive assistant ng LTFRB ang katiwalian laban sa mga opisyal ng ahensya na nagsasagawa ng ruta for sale. Grabe. Sa isang pulong balitaan noong Lunes, sinabi ni Jeffrey Tumbado na naging executive assistant ni LTFRB chairperson Teofilo Guadis III na sa ilalim ng ruta for sale, kailangan magbayad ng mga operator sa transport officials ng hanggang 5 million pesos para makakuha ng mga ruta, prangkisa at mga espesyal na permit bukod sa iba pa. Grabe, laki, 5 million ah. Kumikitang kabuhayan ah. Kapag ikaw ang operator, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, tapos kung gusto mo mapapasayo yan, kahit hindi pwede, hanapin mo ko, tapos ayun na. May balita to kahapon eh. Hinanap ko yung balita to kahapon. Panoorin natin. Sana yun? Yan, ito yung balita na yan kahapon. Panoorin natin sabay-sabay. Tigil pasada ang buwelta ng ilang transport groups sa binulgar ng malawakang korupsyon sa LTFRB. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Simula sa susunod na Lunes, hindi tayo bibiyahe. Dadalhin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB main, sa harapan ng DOTR hanggang Malacanang. Doon na natin bibubusinan to. Ito ang pagbabanta ni Manibela Chairman Marval Buena sa kanilang press con kanina. Gina Gian. Ang desisyong magtigil pasada ay bunga ron ng pagpapahirap sa kanila ng mga ahensya ng transportasyon. Okay. Ang napipintong paggarahe sa mga traditional jeepney sa katapusan ng taon bilang bahagi ng deadline para sa PUV Modernization Program. Sa parehong press con, isiniwalat nila ang umunay malawakang katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Araw-araw ini-stress nyo ito. Kasamahan ko, araw-araw. Pinakakain nyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Tapos, mga kurap pala kayo. Kasama sa press con ng Manibela, Gina Gian. Executive Assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na si Jeffrey Tumbado. Kwento niya, may kalakaran daw ng Ruta for Sale, Provisional Authority for Sale at Special Permit for Sale daw. Yun, ito yung balita kanina. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasaiyan, kahit hindi pwede, hanapin mo ako. Tapos, yun na. Milyong piso Yun. Yun nabasa natin kanina. Ayan, yun. Kapag ikaw, operator, gusto mong makuha yung daan na ito, lalo sa probinsya, magre-request ka, tapos, kung gusto mong mapapasayo yan, kahit hindi pwede, hanapin mo ako, tapos ayun na. Yun. Itutuloy natin yung topic natin maya-maya lang konti, pero bago natin gawin yan, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang maganda po dyan mga kutsero, wala pong remittance fees yan. Gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa Pinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa una nyong padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Tapusin natin yung balita. raw ang halaga ng mga iligal na transaksyong ito. Halos araw-araw may mga ganyan na. Ako ang nilalapitan, ako ang binubulungan. Ba't din nililinaw ko, walang nanghihingi. Walang nanghihingi. Naglalagay. Kalat din Okay. katiwalian hindi lang sa LTFRB Central Office. Paano nangyari yun? No? Walang nanghihingi pero may naglalagay. Ano kaya?
Paano kaya yun? Walang nanghihingi pero may naglalagay. Paano nangyayari yun? So weird. Kundi pati sa kanilang regional offices. Walang pinangalanan si Tumbado sa kanyang mga isiniwalat pero posible raw na hanggang Malacanang ang mga sangkot sa Yun, katiwalaan. hanggang Malacanang daw. Revelasyon, naniniwala naman si Tumbado na posibleng biktima lang din daw ang dati niyang boss na si Guadis. I don't believe na siya lang ang pang sarili niya yun. I mean, may instruction din from higher up. May mga hawak daw na patunay si Tumbado na sapat daw para makasuhan ng graft ang mga tiwali sa Okay. LTFRB. Dahil sa mga naisiwalat, tingin tuloy ni Valbuena, walang totoong kakampi sa panig ng gobyerno ang mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Saan kami pupunta ngayon? Kung kami na walang kakayanan, magpapapasok ka dun sa ruta ng mga bagong players, sasagasaan mo. Ang hirap na nga ng biyahe ngayon, dadagdagan mo pa kami. Mariin namang itinanggi ni Guadis Okay. ang akusasyon ng dating assistant. Sagutin natin yun. Saan ka pupunta ngayon? Well, una, mag-file ka sa LTFRB. Kasi meron doctrine of primary jurisdiction. So, let's say, ma-dismiss. Kasi nga, may bayarang nagaganap, di ba? So, let's say, ma-dismiss. I-aapila mo yan sa DOTR. Kay Jaime Bautista. Ayun. Kasi nga, may doctrine tayo of primary jurisdiction eh. So, kapag may mga ganitong issue, hindi mo muna didiretso ng korte yan. Unless, meron ka talaga ebidensya na, na ipa-file mo na sa ombudsman. Pero let's say, nag-file ka lang ng complaint dito lang sa loob, ahensya lang muna. Kapag na-dismiss sa DOTR yan, pwede ka na mag-file sa korte, RTC. O kaya, kapag medyo matindi-tindi yan, sa ombudsman na. Diretso mo na sa ombudsman. Yun talaga yung proseso. Yun talaga yung proseso. Kaso nga lang, gusto yung mangyari. Ano ba? Ano ba gusto yung mangyari? Wala po akong alam. As of this morning, nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Wala pang pahayag sa issue ang palasyo. Nagbabalita mula sa front, Okay. Brian After niya sabihin na na wala daw siyang alam, nasuspend na siya after. Suspended siya eh. Ayun yan. Ito yung balita na yun eh. O, pagkatapos nitong ibalita na to, bigla siyang sinuspend. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the suspension of LTRB Chairman Teofilo Guadis III amid reports of alleged corruption under his leadership. Sabi, yun, tanggal. Suspended. Preventative suspension yan. Tapos the president does not tolerate any misconduct in his administration. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service. Good job tayo dyan, Mr. President. Good job. Mabilis. Pero mga konsyero, ang tanong kasi dito is, well, sigurado tayo preventative suspension na yan. Pag preventative suspension, mag-iimbestiga na sila sa loob. At pag nag-imbestiga, yun na. Yun na yun. Yan, ruta for sale. Bukod pa raw kay Guadis, meron pa raw iba na matataas na opisyal mula sa DOTR at Malacanang na nag-uutos na kolektahin ang pera. Target itong Bado na magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng LTFRB na sangkot sa katiwaliang ito. Tama lang yun, mag-file ka talaga ng kaso. At ang transport group na manibela na magiging co-complainant niya. Gawin niyo na yan. Go! Bukod sa kanyang testimonya, sinabi ni Tumbado na may hawak siyang mga ebidensya, kabilang ang mga screenshot ng mga text messages at audio recording ng mga pag-uusap na may kaugnayan sa umano'y tiwaling gawain. Sinabi ng dating opisyal, grabe to, no? May ebidensya na pala kayo eh. Hindi sana diretso na pala ng pag-file ng kaso. Sinabi ng dating opisyal ng LTFRB na siya ay isang middleman para sa iskema. Dagdag pa niya maging ang mga regional officials ng LTFRB ay may quota na 2 million na ibibigay sa central office. Uy, meron pang meron pang 2 milyon. Naging EA daw siya nitong February, pero nagbitaw daw siya sa posisyon nung ngunit sinabi niyang nagbitiw siya noong Setyembre matapos na ma-demote at ilipat sa isang opisina para sa PUV Modernization Program. So, disgruntled employee pala to.
Disgruntled employee. So nilaglag niya yung mga boss niya, mga amo niya, kasi buisit siya. Yun lang yun. Pangit ng motibo mo, boy. Bad faith. Ay, naka. Pero mga kutsero, may sumagot dito sa sinabi ni Tumbado. Siyempre, hindi lang si Manibela. Merong sumagot dyan. Ito naman isang balita kanina. Demolition job daw! Ginagawa sa LTFRB. Panoorin natin. Baka ng transport group na LTOP ang anilay demolition job ng dating LTFRB Executive Assistant na si Jeffrey Tumbado sa paglalahad niya ng umano'y katiwalian sa ahensya. Git ng grupo, pinagtatakpan lang ni Tumbado ang kanyang mga illegal na gawain. Nasa frontline ng balita, si Justin Punsala. Siya pala yung meron. Business as usual pa rin sa main office ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Natural. Yan ay kahit sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang chairman nitong si Chofilo Guadiz. Kasunod yan ng mga isiniwalat ng dating executive assistant ni Guadiz sa si Jeffrey Tumbado na mayroong korupsyon sa ahensya. Nananatili pa rin naman ang dalawa pang miyembro ng board. Ayon pa kay LTFRB Technical Divisions Chief Joel Bolano, wala namang malaking usapin na kailangan ng agarang desisyon. Okay. Baka wala pang complaint. Frontline services, lahat po ng mga programs and projects po ng LTFRB ay tuloy-tuloy po yung implementation. Hindi na Dapat lang. magsiset ang board kung kailangan ng decision making for now until such time that Alam nyo mga kutsero, hindi naman kasi talaga kailangan tumigil ang serbisyo ng gobyerno dahil lang may ganyan. Dapat business as usual. Pero, syempre, dapat tanggalin mo muna yung inakusahan. Tulad nito, allegedly ang pakanado ng korupsyon sa loob ng LTFRB si Guadiz, allegedly. So, mabilis po yung galaw ni Presidente. Maganda po na itinanggal niya agad. Or hindi pala tinanggal. Sinuspend niya agad. Kasi, para hindi siya makapagtago ng ebidensya. Ganda ho yun. Para hindi siya makapagtago-tago, hindi niya makontrol yung kwento, makapagtago ng ebidensya. If the allegations are true. So, kayo po ang punto ng preventative suspension, mga kutsero. an additional or an OIC will be installed. Tumanggi naman si Bolano na magkomento sa alegasyon ni Tumbado na may katiwalian partikular sa Legal at Technical Division ng LTFRB. Ayon naman kay Tumbado, nalulungkot siya sa pagkakasuspinde kay Guadiz. Kasabay nito ay nangangamba siya para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya. Meron daw sinabi, hindi binasa ng buo, tinanggal agad para namang si News 5. Ita-type niyo dyan, tapos di papabasa. Game. Sabi niya, ako po ay labis na nalulungkot sa pagkakasuspinde sa kanya. Labis din ako na nalulungkot dahil naalisan ng isang matalino at marunong na leader gaya ni Chairman Guadiz. Nag-expose ka mo ng corruption. Ano ba talaga? Nag-expose ka mo ng corruption. Natural, ang sinabi mo, may corruption sa LTFRB. So, sino unang sisitahin? Di yung leader ng LTFRB. Oh my God. So, ano to? Ano to? Naglalaro lang kayo? Tuloy natin. Suspinde kay Guadiz. Kasabay nito ay nangangamba siya para sa Ang pag-uugnayan sa akin sa makakaliwa ay isang uri ng walang basyang aligasyon at malino na red tagging. Red tag. Wala, hindi krimen yun. Sumama ka kasi sa Manibela. Marami namang grupo dyan. Ba't ka sumama sa Manibela? Huwag ka sasama dun sa mga komunista kasi. Alam mo naman komunista yung Manibela seguridad niya at ng kanyang pamilya kasunod ng kanyang mga isiniwalat kahapon. Pero kung ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o ELTA ang tatanungin, sinisiraan lamang ni Tumbado si Guadiz para pagtakpan ang sariling iligal na gawain sa LTFRB. Katunayan, mismong mga miyembro raw ng kanilang grupo ang katransaksyon ni Tumbado. Isa sa biniktima nitong tao na nagsiwalat ng ganito ay isa sa tao ko sa Muntinlupa ang nakapagbigay daw sa kanya ng worth 300,000. Oh my God. Report ko na talagang tinanindigan yung board of director ko sa LTAP na siya ay nagbigay. Isang miyembro nga raw ng LTAP ang hinihinga ni Tumbado ng 1 milyong piso. Tawaran sila doon sa hinihingi niya rin na 1 milyon para lang ilabas yung prangkisa na nasuspindido dyan sa LTFRB ng premium taxi.
Dagdag pa ng LTOP, may kasabwat din daw si Tumbado sa loob ng LTFRB. Wala pang pahayag si Tumbado sa akusasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya pala. Just Siya pala. Kaya pala alam niya. Kasi siya yung gumagawa. Oh my God. Oh my God. Diyos ko. Kayo dyan, ha? Timpun Salam. News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, nagtalaga na ang Department of Transportation ng officer in charge sa LTFRB. Sa dokumentong pirmado ni Transportation May bago na. Secretary Abogado. Jaime pinangalanan si Attorney Mercy Paras Lainez na OIC Chairperson. Mananatili siya sa posisyon simula ngayong araw hanggang October 9, 2024. Hahalili si Lainez kay Chairman Teofilo Guadis na sinuspinde ni Pangulong Marcos. Yan ay habang gumugulong ang investigasyon sa manay korupsyon sa LTFRB. Mga Ayun. kapatid, Cheryl Cole. So kaya pala ganun. Kaya pala yung... Kaya gusto niya i-connect sa Malacanang. Ito si Tumbado. Yung ruta for sale, pinapalabas niya na... Kasi alam niyo, ang weird mga kutsero eh. Ang weird talaga nung sinabi niya na may katiwalian na gaganap sa LTFRB. Okay. Walang problema. So far, okay pa yon, yung logic na yun. Tapos, nung nasuspend yung chairman ng LTFRB, sasabihin niya, sayang, nasuspend, matalino at mahusay pa naman si Guadis. So, ibig sabihin, mga kutsero, hindi si Guadis ang target. Ang target niya, yung mas mataas pa kay Guadis. Baka si Jaime Bautista. Kasi di OTR eh. Kasi tapos dito pa sinabi, abot pa raw sa level ng Malacanang. Sinabi niya. Sabi niya eh. Pero sumagot na dyan si Bautista. Sumagot na si Bautista dyan. Anong sinabi niya? Transportation Secretary Jaime Bautista and 2 congressmen have been linked. Ay, my goodness. Sila pala yung nakalink dyan sa issue ng LTFRB. May 2 congressman pa. Sabi, Tumbado claimed that Guadis told him sana yun? And Tumbado claimed that Guadis told him 2 congressmen were also in on the collections of 5 million pesos from transactions, such as the opening of new routes or franchises. He alleged that every LTFRB regional director was required to remit a monthly quota of 2 million pesos, bringing the monthly collection to 30 million. Pero teka lang, baka naman kasi nalilito rin to si Guadis. Kasi may quota ho naman talaga. Parang tawag dito, parang BIR. Bago mag-umpisa ang taon, meron silang sineset na quota ng collection para sa sarili nila. Base 'yon sa history. So halimbawa, this year nakakolekta kami ng 1 billion in taxes. The following year, magta-target sila na mas mataas. O next year, magkokolekta tayo 2 billion in taxes. Ganon. Baka kasi sa LTFRB may ganong sistema din. Halimbawa, this year, nakakolekta tayo ng 1 million in franchises. O next year, goal ng LTFRB, 1.5 million in franchises ang makokolekta natin. Yun. Hindi illegal yun Hindi illegal yun kasi nakasulat yun sa GAA, sinusumiti yun sa COA, sinusumiti yun sa DBM. Hindi illegal yun. Baka yun yung ibig niyang sabihin na quota. Kasi meron talagang ganun. Baka per RD, per regional office, RO, may 2 million silang quota talaga. Baka hindi illegal na 2 million yan. Kasi kung ganon, mali yung allegation. Kung ganon, mali yung allegation. Pero kung hindi ganon, corruption talaga yun. Sabi ni Bautista has denied involvement in the alleged graft and said he did not allow corruption in the DOTR. He said the evidence must be presented following the accusation. Ganun naman talaga kasi.
Pero alam nyo ako, mga kutsero, ang tingin ko kasi dito, parang this is a drama. For now, hanggat hindi pa natin nakikita yung ebidensya, hanggat hindi pa natin nakikita na nag-file na sila ng kaso, etc., etc., nakikita ko to as drama. Bakit? Kasi po, ang punto ho talaga nila, pigilan yung jeepney modernization. So ginagamit nilang excuse itong corruption na to para sabihin na hindi tayo pwede mag-jeepney modernization kasi corrupt kayong lahat. Anong connect? Balbuena naman, anong connect nun? Kasi pwede naman tanggalin yung corruption tapos ituloy yung programa, di ba? Papahirapan nyo kami dahil lang ayaw nyo mag-upgrade na mga sasakyan nyo. Goodness. 4 na taon na to. Alam nyo, yung jeepney modernization, kailan pa yan? 2017, 2018, 2023 na. 5 taon na nakalipas. Wala ba? May 5 years na. 4 or 5 years. Or 6 years. Wag ganun. Kasi yun yung punto ng rally nila Paparating ko sa inyo Ito yun Kasamaan ko, araw-araw. Ayan, Pinakakain nyo kami ng kaba. Hanggang December 31 na lamang kami. Tapos, mga kurap pala kayo. Ayun yun. Ginagamit nila to para hindi mag-improve ang ating transport system. Wag ganun. Pinagsasangkalan nyo to Kung laban kayo sa corruption, laban kayo sa corruption. Huwag niyong pigilan yung progreso ng Pilipinas dahil lang ayaw niyong mag-improve. Tulad yan. Di ba magsischedule daw sila ng nationwide transport strike sa Lunes next week. Bakit? Kasi, saan ba yun? Ang pagtataas ay epektibo sa moderno at tradisyonal na jeepney sa buong bansa na nagsimula noong October 8. Ayan. Yun. Gusto nilang pigilan kasi yung tawag dito, yung pag-upgrade ng mga jeep. Yan, himukin, aksyonan ang korupsyon umano sa loob ng LTFRB. But, it's just an excuse. Excuse lang yan. Yan? Tungkol talaga yan dun sa jeepney modernization. Sinabi na kanina. Pero alam nyo, Manibela, siguruhin nyo lang na kasi last time na nag-rally sila, July 25, 2023, sinuspend nila yung tigil pasada. Bakit? Kasi pumalya sila Fail. Strike fails to paralyze Metro Manila transport. Sabi ng DOTR. Tsaka ng PNP. Colonel Jean Fajardo, spokesperson for the PNP, said there were no stranded commuters due to the transport strike. But Manibela President Marval Buena declared the first day of the 3-day strike as successful. Successful daw sila guys, pero 1 day lang kasi sinuspend nila. Kasi wala hindi naman na-paralyze Wala raw silang nakitang stranded na passengers. Yun. Pero may fans. May nabola tong Manibela. Nabola nila si Grace Po. Yan. Sabi niya, Grace Po calls for halt of PUV modernization dahil nga daw doon sa alleged bribery na nagaganap. Sabi, in light of the alleged corruption in the LTFRB, we call on the Department of Transportation to suspend the implementation of the PUV modernization program until all issues hounding it are resolved. All issues talaga. Alam nyo mga kotsero, wala naman problema yung investigahan yung corruption. Pero if that is the case, titigil ang lahat ng serbisyo ng gobyerno. Bakit? Sa lahat ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno may corruption So, ibig sabihin, kung ititigil mo lahat ng upgrade, ititigil mo yung progreso, ititigil mo yung serbisyo, dahil lang may corruption, that doesn't make sense. Kung may corruption, ayusin na yung corruption, pero hindi nyo pwedeng pigilan ang serbisyo nyo sa taong bayan. Hindi pwede. Tanggalin nyo yung source of corruption. In this case, suspended na si Guadis. Nag-iimbestiga na sila, etc., etc. So,
let's allow justice to run its course. Tapos, wag tayo magpapauto sa mga sinasabi ng mga ganito, ng manibela, kasi nga, matagal na nilang pinaglalaban na hindi matuloy yung jeepney modernization. Kaya sila magrarally kasi malapit na matapos kasi yung malapit na mag-umpisa yung phase out. December 31, effective na yon. And this has been postponed for a number of years already. If I'm not mistaken nga, mga 4 or 5 years na. 6 years, if I'm not mistaken. I could be wrong, but it could be 6 years. Panahon pa to ng digong eh. So, I guess it's about time. Wag na ho natin pigilan ng progreso. Kasi hindi naman lahat ng tao sa LTFRB corrupt. Ibig sabihin, kapag meron kang tinanggal na corrupt, meron kang pwedeng ilagay na hindi corrupt, di ba? So, ba't yung pipigilan yung serbisyo? Hayaan nyo mag-continue yung serbisyo. Hayaan nyo na magpatuloy yung jeepney modernization. Pipigilan nyo dahil may allegations of corruption. Ano kayo, Cory Aquino? Ganun kay Cory Aquino eh. Yung Bataan Nuclear Power Plant. Ano nangyari doon? May allegations of corruption. Tapos, years later, napatunayan na wala. Kung noon pa nagamit ang makabayan. Kung doon pa nagamit ang Bataan Nuclear Power Plant, o di okay sana ang Pilipinas ngayon. Mas advanced tayo. Kaso hindi eh. Hayaan yung makaranas naman ng konting progreso, mga Pilipino. Diyos ko naman, nakakaya kayo. Tigilan nyo yan. Grace po, wag kang ganyan. Hindi ka na nga nababalitaan. Pag nabalitaan ka, palpak naman. Diyos ko naman, wag naman ganun. Hay! So, ganito na lang po tayo mga kotsero. Please don't forget to like at share po itong video na to kung nagustuhan nyo siya. And pakisubscribe na rin po ang ating Coach Jared YouTube channel para lagi kayong updated sa mga nagaganap. Click nyo rin notification bell para alam nyo kailan ako may uploads. And pakifollow na rin tayo sa ating Facebook page. Alright, so I'll see all of you in our next video, guys. Bye everyone. Take care. And God bless ya. Bye.